anumang gamit ang hiramin, dapat ibalik ng walang labis at walang kulang. Yan ang patakaran na alam ng marami. Pero papaano kung ang pinahiram mo sobra palang pabaya sa gamit? Yan ang dinulog sa atin sa Payong Kapatid. Ang sabi niya, Dear Chiki, ako po si Ange, 20 years old. Mula bata, pangarap ko pong maging photographer, kaya naman nag-ipon ako para makabili ng sarili kong camera. Photography din, ang hilig ng kaibigan kong itago na lang natin sa pangalang Rachel. Madalas nahiram niya ang camera ko para sa sarili niyang photoshoot, pero tuwing bumabalik sa akin ito, palaging may gasgas. Sinubukan ko siyang kausapin tungkol sa pag-iingat ng gamit, pero sinabihan niya lang ako na huwag akong maarte. Noong hindi ko na siya pinahiram, siya pa ang galit. Dapat ko na bang putulin ang pagkakaibigan namin ni Rachel? Nagmamahal, Ange. Nako, si Rachel naman. Ange, alam mo, karapatan mo talaga magbigay ng kondisyon kapag nagpapahiram ka ng bagay. Ewan ko, agree? Gigil mo ang mama chiki namin eh. Si Rachel naman. So kapag nagpapahiram ka, may ano yan, may kaakibat na pagtitiwala. Oo. Kasi hindi ka naman magpapahiram basta-basta kung kani-kanino, di ba? So kung kaibigan mo, you expect na they would give your item the same respect and love and care you do for your item, di ba? Tsaka lalo na yung camera, mahal yan. Oo nga. So kung ikaw ang hihiram, dapat aalalahanin mo rin yung alagaan ko, di ba? Tungkol naman doon sa tanong mo kung dapat ba mag-friendship over na kayo. Eto na yung time na kailangan mo talagang timbangin yung lalim at yung ibig sabihin yung ng pagkakaibigan nyo. Kasi syempre, it's more than just yung camera naman eh. Baka naman marami na kayong pinagsamahan, baka marami na siyang naitulong sa'yo, or ganun din na ikaw, marami ka na itulong sa kanya at mahalaga ka talaga sa kanyang buhay. Yan ang mga kailangan nyo isipin. Yes, mama. Tsaka again, pagka mga bagay, anything na hihiramin mo ay responsibilidad mong gamitan na ano. Pero ako kasi, hindi ako agad nag-friendship over. Hindi ako naniniwala na, ako kasi may room ako ng pagkakamali sa kaibigan. Kumbaga, lahat naman tayo may dinadatnan na ibang version ng tao or ng kaibigan na yon. Ako, if you are able to, parang somehow accept me sa mga flaws ko, they deserve mo din ang best ko. Yun na! Pero, yun na nga! wag intentional. So, kasi, yung huli na two-way street, di ba? Ganun naman ang friendship, di ba, Maui? Yes, Mami Chiki. Agree naman ako dyan. Pero yun lang, pagdating talaga sa gamit kasi hindi mo alam kasi kung ano rin pinagdaanan ng tao na may-ari para lang makuha niya yun. So, respect lang talaga. That's so important for me. Pero syempre, pag nagkataon na, let's see, nangyari na, you learn your lesson this time. We can be friends, pero dapat may boundary ka in terms of pagpapahiram. At saka pala, mami, idagdag ko lang, pagkaibigan mo, alam mo na yung ugali eh. Kasi may mga kaibigan na, kunwari sa akin, ibalik mo yan na may gasgas, okay lang yan. Pero kasi, ako, ganun ako. May kaibigan ka, or kahit kapamilya mo, na kapag ginalaw mo lang ng konti yan, ayaw nila. So kung yun ang ugali ng kaibigan mo, maghinay ka dapat. Ako sa totoo lang, meron akong camera na hindi ko na ginagamit. Pinahiram ko sa aking kumpare. Siya yung gumagamit. Parang dead man ako kung masira, pero alam ko ibabalik at ibabalik na sa akin. In fact, may nasira, pinaayos pa niya. Tingnan mo. Maganda. And saka may layer sa friendship, may mga kaibigan na Okay lang. kilala ko to, hindi ko to pahiram kasi medyo burarata sa gamit. Ganyan. Wag mo na pala friendship over. Maraming salamat, Ange, sa iyong sulat. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simula ng inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.